Amen. Come on, people. Tayo po tayong lahat at sabay-sabay nating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas na palakpak. At sige po, you may all be seated. I'm glad you are all here today. By the way, I have a surprise speaker for today. Sa inyo mamaya. Especially to all those who are watching online. Pero nandito ako para mag-announce lang muna. Usually, every September, we are celebrating our anniversary. Yung kung saan yung pagkatatag ng church. And then I got this revelation from the Lord na I think kung merong pinakamagandang celebration na dapat sila, hindi yung kung kailan tinatag I think dapat kung paano nagpapatuloy, kung paano hindi sumusuko, kung paano hindi nasira, hindi natinag. That is really actually worth celebrating. Kaya, sabi ko, I think we're not going to celebrate anniversary anymore every third Sunday of September. Instead of celebrating the anniversary, yung kung kailan nas natatag, why don't we, gawin ko ano yung talagang mas biblical. In the Bible, one big celebration meron, actually what they call Thanksgiving, yung pasasalamat. I was in Davao, Mati, kung saan invited ako sa mga conferences doon, and then sa mga churches, yung Faith Tabernacle Church. And then sobra ako na-blessed nung makita ko yung mga tao, na what they are doing, every year, meron isang araw sa buhay nila, na kung saan, nire-recognize nila na nung nagkasakit sila, nung buong isang taon, gumaling, mga mag-asawang dapat nang maghihiwalay pero nagpatuloy, mga muntik ng maaksidente, mga muntik ng ikamatay yung COVID, mga interview na naipasa, trabahong natanggap, lahat ng breakthrough, whether mental illness, whether social, whether emotional, whether physical, para bang lahat ng mga problemang pinagdaanan ng isang buong taon, may isang day sila na sinasabi nila, Lord, gusto katang pasalamatan sa araw na ito. Sabi ko, that is very powerful. Naisip ko, sa atin ngayon, we are actually a church na growing in quantity and in quality. Yung ating church. Sabi ko, I think it's really good kung magkakaroon tayo ng isang araw na all of us, individually, not as a family, individual. Kasi alam ko, lahat naman tayo, ginawa ng mabuti ng Panginoon tama? Ako, ang dami kong pwedeng ipagpasalamat kay Lord. Mula sa asawa, mula sa mga anak, mula sa lahat ng mga pinagdaanan sa buhay. Sa ministerial, sa trabaho, sa sarili. Ang dami-daming pwedeng ipagpasalamat. Kasi sabi ko, I think we will also do this. Na instead of celebrating an anniversary, ang gagawin natin, sa December 17, 2023. Tapos sa next year, ganun na gagawin natin. Every year, ang gagawin na natin, magkakaroon tayo ng isang araw, collectively, papasalamatan natin lahat ng bagay na gusto natin ipagpasalamat sa Panginoon. Ang kaibahan lang, sa Davao, nung nandun ako, yung mga tao, the way they are thanking God, grabe, mag-aalaga yung iba ng baka hanggang sa lumaki, ng baboy, ng manok, ng ani, ng palay, kung ano yung kanilang mga trabaho nung time na yon, ang ginagawa nila, ino-offer nila, dinadala talaga nila literal sa church. Kaya yung stage, kung saan ako nag-i-speak, halo-halong gulay, prutas, kaba ng bigas, buhay na baboy na nakatali, kambing, manok, dinadala ng mga tao as a Thanksgiving bilang pasasalamat. Akong naisip ko ito. Lahat tayo magpapasalamat kay Lord. Gusto niyo bang magpasalamat sa Diyos? Of course. Pero ako naman, as the father of the house, as part of the pastors, and together with the leadership, gusto ko naman, pasalamatan din kayong lahat. Pasalamatan din kayong lahat. For continuously, coming to our church, hearing the gospel, honoring one another, attending the services. Right now, meron tayong 5 services every Sunday. Sunod-sunod yan. Baka next year, magdadagdag pa tayo ng isang service. Pero sa Thanksgiving, sa December 17, gusto ko makita nyo naman yung mga umaating sa hapon. Magkita-kita tayo, kaya lang problema, hindi tayo kakasya dito. So gagawin natin, yung 2,000 taong mahigit, pagkakasyahin natin dyan sa labas, sa stage. Dyan sa labas tayo. Sa 17 of December, dyan natin gagawin sa
sa quadrangle na yan, yung ating Thanksgiving. Pero magre-renta tayo ng, hindi natin pwedeng kalasin itong mga nakakabit sa loob. So we will definitely magre-rent tayo ng mga sound system, lights and sounds, ng LED wall. That will cost, I think, 150,000 more or less. Ang gusto kong mangyari ganito, dahil magpapasalamat kayo sa Panginoon, kami naman, gusto naman namin kayong pasalamatan din. And on our Thanksgiving Day, we will have good food. Magpaparapol tayo ng motor, ng tubig para pumaparin sa fourth floor, yung mga nahihirapang mag-igib. ng mga cellphones. Na Nokia 3210. Hindi. Cellphone charger. Hindi po, magpapaano tayo. Truly, ang gusto kong mangyari, because magpapasalamat kayo, I want to bring back naman yung Thanksgiving din sa inyo. Kayo naman yung papasalamatan din natin with good food. Nung last year, in-honor ko naman lahat ng volunteers. Nung mga time na yun, we're just only having 200 volunteers. Ngayon, 270 plus na. I think sa December, we will have 300 volunteers. Ang gusto ko naman gawin sa 300 volunteers ng church, who is really working so hard, so in love with the Lord, passionately, dadalhin na naman natin sila again sa hotel. Para doon natin i-celebrate yung volunteers night natin. Lahat yan, of course, gagastos tayo ng malaking pera dyan. Kinuwenta na namin, that will be rough estimate, 600,000. Para pakainin mo yung 2,000 mahigit na tao, dalhin mo sa hotel yung 300, bumili ka ng mga pang-prices, ng mga magagandang prices para mabigyan lahat. Bawat isa, they will have something pag-uwi, na gift, na regalo. So that will take a lot of money. Tama? Kaya ang gagawin natin ganito. Kesa po magdala kayo ng baboy dito, kinakaladkad nyo, o baka kalabaw, ang gagawin na lang natin ito. Ako, magkakaroon ko sa sarili ko, kami mag-asawa, we will pledge na ito yung Thanksgiving namin. Mag-ipon na kayo. Hindi ito yung tithes and offering ninyo kay Lord. Ito yung Thanksgiving money nyo. Mag-ipon kayo na ito yung target ko. Na pagdating ng December 17, pagsasama-samahin natin lahat yung pera natin. Amen? Pag nalikom ko yung pera na yon, ibabalik ko din naman sa inyo yon. Ibig sabihin yung Thanksgiving ninyo, in a way for us to thank you also, we will spend it all, for your benefits, for the food, for the place, for the prices, for everything on December. Para yung isang araw na yon, lahat tayo iiyak sa pasasalamat kay Lord. Kami naman, sobra ding iiyak sa pasasalamat na nagpapatuloy kayong nagtitiwala that this is your church. Amen? Excited ba kayo? So magsimula na kayo mag-pledge, mag-ipon na kayo. Kung magkano yung target nyo, it's no problem. Halimbawa, ang target mo sa isang buong taon, gusto kong pasalamatan ng Panginoon, magbibigay ako ng 20 pesos. Ang laki ng pasalamat mo, no? Hindi ka na aksidente, hindi ka namatay sa COVID, buhay ka pa rin hanggang ngayon, at kung ano-ano, 20. Pero kung hindi, halimbawa po, alam nyo naman ang pastor ninyo, and you don't feel na, pastor, ayoko, wag po kayong magbigay. Saksak mo sa baga mo yan. Wag kayong magbigay. If you don't feel like you are thankful enough for what God did sa buhay nyo. Pero kung alam nyo sa isang buong taon, you're still standing, you're still alive today, I think it's worth it. It's worth it. And this will go to everybody. Start from your pastor hanggang sa single kids. Alam niyo ba, pati po yung mga bata sa kids church, pati sa Sidewalk Sunday School, meron tayong 1,000 children every Saturday ang pinapakain natin. Even them, we will tell them na magpapasalamat sila kay Lord. Even our kids church here sa likod, habang nangyayari service dito, meron tayong service also sa kids church sa likod. Even them, lahat, pati mga bata, we will include them. Why? Natutuwa ang Panginoon pag tayo nagpapasalamat sa Kanya. That is our password in heaven. Okay, Thanksgiving. When we know how to thank God, you know what will happen? The Lord will be blessed sa ginagawa nating pasasalamat na yon. Remember nung magpagaling siya ng may ketong, 10 yung kinagaling niyang may leprosy, pero yung isa lang yung bumalik. At yung isang bumalik para magpasalamat, yung mga naubos niyang daliri at ilong, ang ginawa ng Panginoon, hindi lang niya tinuyo, ibinalik niya yung mga daliri, ibinalik niya yung ilong.
Binalik niya yung mga bagay na nawala, na kinain ng sakit. Why? Ang susi, because of thanksgiving. Amen? Maaring maraming nawala sa inyo itong taong ito, but because of the thankfulness sa inyong mga puso, the Lord will bring that back again. Amen? So, that will be on December 17. Hindi po ako magpipreach ngayon. Hulaan niyo kung sino. Uwi na ako. Sige po, tayo po tayong lahat at bigyan namin ng warmest welcome ang ating nanay sa Yulan Tono, Pastora Charlita Castillo. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Huwag muna po tayo umupo. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa araw na ito, sa magandang araw na punong-puno ng kasiyahan at pagpapala mula sa iyo. Patuloy po na gamitin mo ako, maging daluyan ng pagpapala mo, Panginoon. At ang bawat isa ay maging handa, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong salita. Na katulad ng seed na natanim at uusbong sa tamang panahon, na magbubunga ng 30, 60, 100% para sa kapurihan mo, Panginoon. Salamat po, pinagkakatiwala namin ang lahat. Holy Spirit, we acknowledge you. Hayaan mong ikaw po ang tumugon sa lahat ng pangailangan ng bawat isa. Sa iyo po, papuri in Jesus' name. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise God. Pangalawa na. Salamat sa pastoral, sa pag-push sa akin. Para ako yung nautusan na magsalita. Pero thank you, Lord, sa opportunity dahil kidding aside po, kinakabahan, pero habang kinakabahan, nandoon yung pagtitiwala mo sa Panginoon na, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Lahat ng lalabas sa bibig ko na mga salita, alam kong magiging pagpapala sa bawat isa. Amen? Minsan po palakpakan natin ang Panginoon. Ang title po natin sa araw na ito ay Lugar na Hindi Mo Inakala. Sabihin nga niyo po, lugar na hindi mo inakala. Hindi ko maisip kung paanong ginamit ng Panginoon nung panahon na iyon na isang garahe na doon pumunta si Pastor Herbie, bangag sa pinagbabawal na gamot, lasing. Tapos hindi ko rin ma-imagine na yung song na parang pag tinignan mo yung song na yun, napaka-simple lang. Pero ginamit ng Panginoon para kausapin si Pastor Herbie. At nakita naman natin yung development ng Panginoon sa kanyang buhay. At hindi ko rin maisip bakit kami nagkatuluyan na totally different ang aming personality. But God, si God yun. Kung paano kami sa 7 years na sinasabi nga namin nung in-interview kami sa Family Matters sa DCAS, hell ang tawag namin. Pero nakita namin yung biyaya ng Panginoon. Lugar na hindi mo inakala na katulad nito, na tinuturing na church. Kung nakikita mo na ang New Life Tondo ang iyong church, ang iyong pamilya, welcome. Sama-sama tayong uunlad at lalago kay Kristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May 3 bagay lang akong ipupunto. Una, yung kahalagahan ng pagpunta sa church. Pangalawa, natanim sa lupa, hindi sa paso. Ano yung ibig sabihin nun? Pangatlo, ano yung mga benepisyo kapag nakatanim tayo sa isang lokal na iglesia ng katulad ng New Life? Hindi lang po tayo ang lokal na iglesia po. At actually, yung iglesia ikaw na mismo. Pero kailangan natin yung pagsasama-sama.
na makakatulong sa atin. Hindi ito sasabihin na iuutos sa atin na hindi tayo magbe-benefits. At tandaan na walang perpekto pong church. Kumbaga, ikaw yung magde-decide, ito yung aking pamilya, ito yung aking church. Kung ang church nyo, ito ang pamilya nyo, that's good. Kami, kapamilya nyo, kapatid, kamag-anak. Okay? Tignan natin, sa unang punto na inaan natin kahalagahan ng pag-church. Okay, may 4 na punto lang po tayo. Number 1, sinabi ni Lord sa kanyang salita, not giving up meeting together. O sa Tagalog, ang ganda po nung version ng Bible, Pinoy version po. Huwag nating itigil. Sabihin natin, huwag itigil. Yung ang pagsasama-sama. Katulad nito, yung pagpunta natin sa church. Para mag-worship, gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Iano natin yung gaya ng ginagawa ng iba. Yung iba kasi po, nangihina. Ayoko o kaya na offend sa isang kapatid, hindi na mag-church. Pero sabing ganoon, i-encourage natin palakasin yung loob ng bawat isa. Ang pwede nating magawa, to help each other, to pray each other, at encourage each other. Yun ang isang kahalagahan ng pagpunta sa church. Lalo na nung pandemic, di ba nakita natin yung iba na hirati na lang, dito na lang ako sa bahay, manonood na lang ako sa YouTube, or kaya sa Facebook, pipili na lang ako, para bang fast food, dito muna ako sa Jollibee, dito sa McDo, or kaya sa KFC, dito muna ako sa church na ito, o dito. Sabing ganon, hindi tayo lalago pag ganon ang ating mindset. Ano yung una? Nakahalaga ng pagdalo sa church? Sinabi ni Lord. Number 2, may kapangyarihan sa ating pagsasama-sama sa pagsamba kay Lord. There's such an anointing po kapag corporate o sama-sama, lalo na kapag nagkakaisa tayo. Amen? Sabi sa Matthew 18:20, bakit makapangyarihan ito? Sabi dito, sa Pinoy version pa rin, dahil kung may 2 o 3, mahigit po ba tayo doon sa 2, 3? Yes. Na magkakasama sa pangalan niya, nandun si Jesus. So expect na sa pag-worship, merong nakaka-receive ng himala. Sa receiving ng salita ng Diyos, napapalakas tayo. Sa pag-attend natin sa church, natutuwa ako dahil sina Pastor Jade, Rapi, lahat ng pastoral natin, mga kabataan, mga leaders natin, nakita namin yung paglaki nila, yung pag-unlad nila habang nagsiserve sila. Kaya powerful, isa sa mga mahalaga kung bakit tayo nag-church. Number 3, we need Christian community found in church. Kailangan natin ng komunidad na katulad nito. Bakit? Doon tayo lumalago kung paano makikipag-interact. Kasi katulad ng isang pamilya, di ba, iba-ibang personality meron. Sinabi ko nga kanina, si Pastor Herbie at ako ay totally opposite. Pero nakita namin kung paano kami, ito'y dapat namin baguhin. Ito, i-communicate namin. Actually, nasabi ko na rin kanina, nagkaroon kami kahapon lang ng hindi pagkakaunawaan ng aking anak. Noon, 1 linggo bago hindi ko papansinin. Hayaan mong malaman niya na mali yung ginawa niya. Pero sa biyaya ng Panginoon, oras na lang ang tinagal. Palakpakan natin ang Panginoon. At ito pa ang magandang nangyari. Nag-text sa akin, Mami, sorry, naiintindihan ko naman. Ako naman din nag-reply. Sorry din anak, sobra din yung reaction ko. So, nakikita mo na, gusto ko maayos na pagsasama eh. Kaya,
pag umaattend tayo sa isang lokal na iglesia katulad ng New Life, Tondo, nagkakaroon ng pagbabago. Amen? So kailangan natin. God has given us this gift in gathering together for church. Bakit? Pinupulpil kasi yung isang bagay dito sa puso natin na we do life together. Sama-sama tayo. Alam naman natin na hindi lahat yung trip natin gusto nung iba. Okay? Meron nga na sa upuan. Diba? Pero ang maganda, nagkaayos. Tamang-tama yung salita ng Diyos sa araw na ito. Okay? So, kapag na hindi tayo nagkakaunawaan, katulad nun, sa pamilya lang, di nagkakaunawaan, lalo na sa church. Diba? Na iba-iba ang ugali natin. Pero nakikita ko yung maturity, makikita mo pala ang maturity kapag ikaw, yung may dahilan ka na para yung i-point mo yung pinupunto mo, pero point lang Pero hindi ka na magsasalita at magpaparaya ka. Yun ang talagang nakikita kong maturity na binabago ka na ng Panginoon. Amen? Yes. Number 4, mas lumalago na magkakasama sa church. Okay? Yung ating pagsasama-sama, ito yung refining process. Ano yung ibig sabihin ng refining process? Ito yung sinabi ko na nagtutulungan tayo, nagdadalanginan tayo sa isa't isa, nagpe-pray, nag-i-encourage kapag nangihina yung isa. Tapos, nakatingin tayo kay Lord. Ma-open tayo sa isa't isa sa pagsasalita. Pero pwede nating piliin yung magiging kapakinabangan sa iba. So, let us try na sa habag ni Lord ay masasabi natin yung magagandang bagay. Yes, merong correction, that's good. Pero kailangan yung relationship natin okay. Kasi pag walang relasyon, masakit yun. Kaya nga sa pamilya, pag walang relasyon, di ba? Pag nagsasalita na, ang hirap ng magbati Pero kapag may relasyon at regularly nandito ka at, okay, siguro may pinagdadaanan niya, bakit gano'n na lang sumabog yung galit niya? Okay? Tandaan natin na yung ating, na hindi tayo emosyon, pero may emosyon tayo. Okay? Magkaiba po yun hindi ikaw emosyon, pero may emosyon tayo. Hindi natin pinapawalang bahala yung nararamdaman natin. But we can choose habang lumalago tayo, yung mga pagka naiinis na tayo, itikom na lang natin yung ating bibig. Katulad ni Jesus nung nasa na siya, hindi siya nagsasalita ng mga bagay na ito yung mga tinulungan ko, pinagaling ko pa naman. Mga mga anim. Okay? So pero hindi ginawa ng Panginoong Yesus yun at pwede siya mag-command sa hukbo ng mga anghel para puksain yung mga tao. Pero hindi, dahil sa laki ng pagmamahal ng Panginoon, hindi siya nagsalita kahit konting salita. Amen? Huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship gaya ng ginagawa ng iba. So, mag-pray, mag-encourage, tulungan natin ang isa't isa. Number 2, pero bago yan, last na turo sa atin ni Pastor Herbie about ministry, resume ng ministry ng New Life Tondo, yung foundation natin, yung character. Yung nature ng ministry natin, service. Hindi tayo yung, kailangan pagsilbihan mo ko. Yung motive natin sa pagmi-ministry, yung love. Yung authority na meron tayo, hindi dahil ikaw yung pinakamataas o ikaw yung pastor. Ang authority natin, submission. Nagsasubmit tayo. Ano yung measure ng ministry? Sacrifice. Ano yung purpose natin sa pagma-ministry natin? To glorify God. Ano yung tools ng ministry natin?
prayers and scriptures. Ano yung privilege natin sa pagsasama natin o sa pagmi-ministry? Yung growth natin, umuunlad tayo. Tapos ang power ng ministry, Holy Spirit. At ang model ng ministry natin, si Jesus. Very powerful preaching na ibinigay sa atin. Kaya importante na tayo dumadalo sa isang iglesia o sa isang church. Ito yung makikita natin na magbibigay liwanag kung ano man yung pinagdadaanan natin. Don't expect na sa buhay na ito ay magiging madali. Sinabi naman sa salita ng Diyos, mahirap mabuhay. Pero maganda ang buhay. Di ba? Yung isang preaching ni pastor. Kasama natin ng Panginoon, don't worry. Sa pangalawang point na tayo, natanim sa lupa, hindi sa paso. Di ba? Naalaman na natin yung kahalagahan ng pag-church. Ito naman, natanim sa lupa, hindi sa paso. Saan tayo inilehan tulad kapag nakatanim tayo sa church? Sa Psalms 92 verse 12 to 15. Sabing ganon, the righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like a cedar in Lebanon. 13, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Verse 14, they shall still bear fruit. In old age, they shall be fresh, flourishing. Verse 15, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. So, punta na tayo sa verse 12 ng Psalms 92. Gaya ng palm tree, namumunga ng marami ang mga matuwid. Sino ba itong matuwid na to? Do you consider yourself na matuwid? Alam niyo po ba na matuwid po kayo? Sabi sa Romans 3:22, ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Nananampalataya po ba tayo kay Kristo? Matuwid po kayo. Consider matuwid. Hindi dahil sa gawa natin, sabing ganon, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, kinonsider ka ng, ano po? Matuwid. Sabay-sabay, matuwid. Righteous. Ayan. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay tinuturing niyang matuwid. So, consider yourself. Kapag ang mindset mo, matuwid ako, yes, sometimes, nakakagawa tayo ng mga desisyon na minsan ikakahiya natin. But salamat sa Panginoon. Dahil yung into the mess na yan, from that mess, nagiging message. Nagiging, sa pangit na yan na desisyon, nagiging testimony. Amen? Okay. Saan tayo hinilang tulad? Palm tree. Sabi sa verse 12. Ano yung sinisimbolize nito, yung palm tree? At ang palm tree may iba't ibang uri. Hindi na natin sasambitin yung kung ano-ano yung uri na yon. Parang nakita ko kay Mr. Google, 18 daw. Pero hindi ko alam. So palm tree, merong iba-ibang uri. Katulad nung makikita nyo po, yan yung nung pumunta po kami sa Israel. Yung date palm na mas marami doon. Sa atin naman, anong klaseng palm tree? Coconut tree. Na tinatawag din natin na tree of life. Bakit? Kasi walang tapon. Lahat nagagamit, even the dahon, the trunk, yung pinakabuko. Pagkatapos na rin, nakuha na yung pagkain, inumin doon, pwede nating gawing bunot, uling, di ba? So, tinawag siyang tree of life. At nung panahon na yon, nung papasok si Jesus sa Jerusalem, yun din yung ginagamit nila na parang si Jesus sa pagpasok sa Jerusalem, yung tinatawag nating palaspas. Ayan. Nilalapag nila yung mga balabal nila, yung palm tree na yon, nilalagay yung mga branches na yon. So, sinisimbolize niya success, victory, and triumph.
Ano yung sa Amplified? Tignan natin. The righteous will flourish like the date palm. Ano yung anong date palm na to? Kasi doon sa kanila, long live, mahaba ang buhay, upright, nakatindig. Pag tinignan mo nga talaga talagang sunod-sunod, ma-amaze ka talaga. And then, useful. Ano yung useful? Kagamit-gamit. Yan ang mga katangian ng palm tree. Doon tayo itinulad. Kaya, dito tayo nakalagay sa lugar na hindi nating inaasahan, pero nakatanim. Imagine niyo kapag ka nakatanim saan? Sa paso. Ang mangyayari, pwedeng masira yung paso. Kasi habang lumalaki tayo o nag-uusbong o lumalaki yung puno, mawawasak yun kasi kailangan, yung foundation, yung roots niya, kailangan lumalalim. Okay? Next, cedar of Lebanon. Sabi, palm tree, ngayon naman cedar of Lebanon. What is the spiritual significance of planting? Ano ba yung kahalagahan nito? Sabing ganun, to regenerate, to create. Kung napapagod kayo, kapag nagpunta kayo sa church, di ba paglabas natin, gumagaang yung daladalahin natin, nakatuon tayo sa Panginoon, Lord, thank you. Hindi ako mag-give up. May nalaman nga po ako na balita, kagabi lang, isang kabataan, 20 years old. Promising pa. Talagang hindi naman sa financial ang problema, pero makita mo, nagpakamatay. Nakakalungkot po. Pero kung yung kabataan na yon nakatanim dito sa church, sa isang church, sigurado na hindi niya gagawin yon. At sabi nga natin, kapag nandito tayo, nagtutulungan tayo, nag-i-encourage tayo. Walang lone ranger tayo na Kristiyano kasi hindi natin kakayanin. 'Di ba, na mag-isa lang. So, natutuwa ako sa mga kabataan natin na nagpapagamit sa Panginoon at nagsiserve. Nagsiserve sa inyo, kaya i-honor natin din sila kapag may yung mga usher natin. So, wag nating tatarayan. Dito ako, ayoko dyan. Magpapasubmit tayo. Yun yung authority na meron tayo, di ba? Amen. Cedar of Lebanon. Ano daw yung sa Hebrew word ng cedar? Sabi, to be firm. Makikita niyo po yan, yung cedar of Lebanon, lumalaki siya ng 120 feet. Ano yung katumbas nun sa building? 10 to 12 stories. Napakataas. Tapos, hindi pa yon, pa-cone siya. So, yung kanyang mga branches, yung mga sanga niya, ito yung trunk niya, yung troso. Pwedeng humaba pa siya ng 30 to 50 na haba. Lapad niya. So, imaginein mo, ganun. Mapapansin mo. Di ba? Pag matangkad nga lang, uy, ang tangkad nito. So, ganun din, inilantulad tayo sa cedar of Lebanon. At tinatawag din siyang King of Trees. Hari siya ng mga puno. Kasi nga, ang taas niya. Ang pinapakita nito, yung majestic, yung kagandahan niya. Mapapa-second look ka. Wow, ang ganda nitong puno na to. Okay? Doon tayo inilantulad po. Majestic and stable. Matatag, hindi agad na uuga. Okay. Next. Palm and cedar of Lebanon. Pag nakita niyo yung palm tree, umuunlad tayo. Personal, inside and out po. Umuunlad, yung cedar of Lebanon, lumalago. So tandaan natin, na natanim tayo sa lupa, hindi sa poso. Magtatalaga tayo, magpapagamit tayo. Kasi kapag ka nakatanim tayo, lalong lumalaki, umuunlad, lumalago. Amen? Next, pangatlo po. Ano yung mga benepisyo ng nakatanim sa isang lokal na iglesia? Sabi sa Psalms 84 verse 11,
Dahil kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Pinagpapala niyo rin kami at pinaparangalan. Hindi niyo pinagkakaitang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Di ba sinabi natin, consider yourself as righteous o matuwid. Sabihin niyo, righteous. I am righteous in Christ. Okay, pag hindi pa nakukumbinsi ang sarili mo, balik lang tayo sa salita ng Diyos. Okay? Ang sino mang naniniwala o nananampalataya kay Jesus, sinasabing matuwid. Amen? Okay. So, 4 na bagay naman nandito sa mga benepisyo. Yung first and second po, na sinasabi, sun and shield, ito yung isa sa mga description kay Lord. Yung pangalawa, pangatlo at pang-4, yun naman yung action ni Lord para iparamdam sa atin kung sino siya. Okay? Sabi niya, ikaw ang araw na nagbibigay liwanag. Ano man, sa ngayon po, anumang sirkumstansya ng buhay na meron kayo, nahihirapan man, may problema, walang pera, may problema sa asawa, may problema sa work, anumang kadiliman yan, don't worry. Si Lord ang ating araw. Katulad ng araw, hindi naman nawawala actually ang araw po eh. Hindi lang natin nakikita. Kasi nga kailangan umiikot ang mundo eh. May 24 hours para umikot. Pero yung araw, nandoon pa rin. Ganon si Lord. Parang hindi mo feel na, Lord, bakit nandito? Parang iniwanan mo ko. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Tanggapin mo to, paniwalaan mo. Siya yung araw natin, anumang kadiliman na meron tayo, ibig sabihin, weather lang yan. Kung merong tag-ulan, may tag-araw, may taglamig, sa ibang bansa naman, winter, may snow. So, hindi siya mananatili na ganun lang. Siyang araw na nagbibigay ng liwanag sa atin. At ano pa? Pananggalang. Ang ibig sabihin, yung shield na to, yun yung protection natin. Siya ang araw natin sa kadiliman, siya ang ating proteksyon sa anumang kapahamakan na kinakaharap natin. Makakasiguro tayo. Even nung panahon ng magka-cancer si nanay, nakita ko yung pagkikare ng Lord, kung paano siya pinoproteksyonan ng Lord. Hindi dahil sa namatay siya, ang pangit naman nung namatay siya dahil sa cancer. Hindi mo alam kung ano yung pinagpe-pray. Yung naging kapayapaan ko, alam ko na kasama niya na ang Lord at natapos na yung paghihirap niya dito. Amen? So, siyang araw natin sa oras ng kadiliman. Siya yung liwanag natin. Pananggalan, protection natin. At ito yung dalawang action naman na mararanasan natin. Pinagpapala tayo. Yung grace ni Lord. Ano yung grace ni Lord? Ito yung unmerited favor ni God. Yung hindi tayo karapat-dapat pero pinapaboran pa rin tayo ni Lord. Yung ang dami nating palpak pero Lord, sobra ang iyong pagpapala sa akin. Sobra-sobra yung pagmamahal mo sa akin. Hindi ka nagsasawa. At ano pa? Pinaparangalan. Hindi ka kinakahiya ni Lord. Yung refining process, mahalaga sa Kanya eh. Sabing ganon, meron na siyang plano and purpose sa bawat isa sa atin. Kaya nandito tayo sa refining process. Ibig sabihin, nakikita ni Lord na merong magandang bagay sa iyo. Huwag mong isipin na nakakahiya naman yung pinaggagawa ko. Yung refining process na yan, pagkatiwalaan natin. Dahil araw-araw, i-count natin na araw-araw, babaguhin ako ni Lord. Araw-araw, babaguhin ako ni Lord. Amen. Araw, pananggalan natin. Grace and glory, ito yung action niya para sa atin. Kapag ka nagsasama-sama,
yung benepisyo na ito nararanasan natin. Yung lugar na hindi mo inakala na katulad nito at yung ibang mga iglesia din na nagbibigay ng pagsasama-sama at pagpupuri sa Panginoon, merong magandang ginagawa ang Panginoon. So consider yourself na isang pamilya tayo. Na nagtutulungan, nananalangin para sa isa't isa, at nag-i-encourage. Amen? Natutuwa po ba kayo na bahagi kayo ng New Life Tondo? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga yung ating Thanksgiving sa December 17, sama-sama. Alam kong pagpapala, kung halimbawa itong taon na ito, ang daming problema. Just expect na next year, God will bless you more and more. Hindi lang sa economic, pati personal lives mo. Yung pag-unlad mo at paglago, makikita sa buhay mo. Amen? Tawagin ko na si Pastor. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po, sobrang dami. Sobrang dami na bagay na Pagka hindi mo binuksan yung paningin mo, madali mo siyang makakalimutan. Madali. That's why si Lord ang nag-design ng church. When God designed the church, kasi alam niya, mankind ang dali nating makalimot, sobra. Sa church, dreams are made. Sa church, sickness, disease got healed. Sobrang dami pong testimonies. I have seen so many testimonies happen in church. Mga drug addict na nagbago, mga may sakit na incurable, hindi talaga gagaling, sabi ng mga doktor, pero gumaling. Mga relasyon ng mag-asawa na halos akala mo hindi na talaga nagkaayos. Iba nagsimulang mangarap uli because of the church. Yung iba nagsimula uling maghanap ng trabaho because of the church. Sa church kasi alam ni Lord that every time we come together, there's such an anointing, sabi nga ni Charlita kanina, there's such an anointing in church kung saan maapektuhan hindi lang yung naririnig mo, kundi yung pagkatao mo. Ngayong araw pong ito, I want you to see yourself as a part of a church na alam kong may purpose. Tayo yung church na nag-exist in this end time. Hindi lang para mag-gather ng people. That's not the purpose. Kasi tayo mismo na yung church, individually tayo. We are the temple of the Holy Spirit. You are the ecclesia, the called out ones, separated ones. Pero ang ginagawa ngayon ni Lord, pinagsasama-sama tayo for us to be connected in this life and in eternity. Alam niyo ba yung mga asawa ninyo ngayon, magkakahiwalay kayo? Hindi mamamatay ang isa, may stay ang isa. Pagdating po sa langit, you are not married anymore. Pagdating sa langit, hindi na kayo magkakapatid. Pagdating sa langit, yung anak ninyo, maaring hindi mo na anak. Pero ang mananatili, alam niyo kung ano? Yung pagkakapamilya natin here in the church, pagdating in eternity, magkakapamilya pa rin po tayo. Dalawang bagay ang mananatili sa mundo, God and people. Mawawala lahat ng material things, trabaho, everything that you're having right now, mawawala lahat yan. Pero dalawang bagay ang mananatili, God and people. Kaya mahalin nyo ang dalawang yan. Yang Diyos at tao. Dahil at the end of the day, the Lord wants us to be connected. Kaya ako sobrang lungkot ko pag may mga taong kasama natin, nag-abroad lang, hindi na connected sa church. Why? Nag-abroad ka lang Nagkapera ka lang ng konti. Inalis mo na yung sarili mo sa church. Which is, dapat maintindihan natin, whenever we are, magkatrabaho ka man, mag-abroad ka man, ma-hospital ka man, remember this, the Lord brought you in a church. Dinala kayo ni Lord sa church. Why? Para i-built, i-grounded, i-rooted. Never disconnect yourself from church. Wag po. Halimbawa, you find yourself, nandun ka sa, alam nyo ba ang mga iglesia ni Cristo? Yung relihiyong iglesia ni Cristo, bawal sa kanila ang maging seaman. Bakit? Ba't bawal sa iglesia ni Manalo na magseaman? Kasi walang simbahan sa barko Dini-discourage nila na magseaman kasi wala nga namang kapilya sa barko. Buti na lang ang kapilya natin, hindi ito. Ang kapilya natin, tayo mismo. Kaya whenever we are, may alam akong church sa Zamboanga, sa Mindanao,
ang gagawin po nila, sasakay sila ng maliit na bangkang pamilya, pupunta sa gitna ng laot dahil bawal sa kanilang community, papatayin sila. Pupunta sila sa gitna ng laot, doon sila magwo-worship. Yung ocean, yung vast ocean, ang naging kanilang church. Amen? And today, the Lord is reminding us. Pwede ba natin palakpakan si Pastora Chorlita? You know? For teaching us that church is very important. It's very important. We need to be connected. We need to grow together. Never disconnect. Lalo pagka halimbawa dito kayo sa church lumaki. Kahit mapunta kayo sa... Sister Seni, pwede ka ba tumayo, Sister Seni? Sister Beth. And Sister Beth Javier. Tayo po kayo, Sister Beth. Tayo po kayo. Alam niyo ba kung ilang taon na to sa church, itong dalawa? Ilang taon na kayo mula kay Pastor Philip sa Christ for the World? 300 years na po siya. Sobrang tagal na po. Wala pang dinosaur, nandito na po sila Sister Seni at Sister Beth. Sobrang tatagal na ng mga nasa church. Sobrang tatagal na. Sila Sister Beth, yung nagluluto sa loob. They've seen people come and go. They've been here for so many years. Alam niyo ba sa survey, one time pwede po palakpakan natin Sister Beth at Sister Seni. Sige po, makakaupo na kay Sister Seni, Sister Beth. Salamat po. At alam niyo ba, ayon sa survey to, totoo to scientifically, those people who live long, yung mga taong may pinakamahabang buhay, alam niyo kung anong bagay na meron sila? Sila daw yung nasa church. Kaya karamihan sa church, mga thunders. So kung gusto nyong humaba ang buhay nyo, hindi pansit ang pampahaba ng buhay. Church! Ang pampahaba ng buhay. Dito kasi yung minsan papasok ka, wasak ang buhay mo. Tapos maririnig mo yung gospel, mararamdaman mo yung worship song, may makakakilala sa'yo, may yayakap sa'yo, may kakamay sa'yo. Suddenly, unti-unti from broken pieces, nabubuo ka unti-unti. You know, yung ang kalat-kalat ng buhay mo. Eh, doon magaling si Lord. Sabi nga ni Pastora kanina, that mess, suddenly, wawalisin ni Lord and that mess turned into a message. All those tests that you've been in from the past, nagiging testimony. Hanggang sa makikita mo yung sarili mo na dati kang broken pieces. Ngayon, isa ka na palang bahagi ng puzzle para mabuo yung isang buong picture ni Lord. Amen? Always be connected to a church. Always. Kahit ikaw na yung pinakamayamang tao, stay in the church because, alam niyo kung bakit? Mawawala ang Bible school. Mawawala ang lahat ng mga bagay, ang mga company, ang mga organizations, ang mga government, ang economy ups and down. Pero sabi ni Lord, if there's one thing that He built, that even the gates of hell will not prevail against it, church. Hindi niya sinabi sa foundation yon na ang pintuan ng impyerno hindi matatalo ito. Sinabi niya yun po sa church. Peter, upon this rock, I'll build my church, and even the gates of hell will not prevail against it. Church po yun. Kaya alam nyo, magugunaw ang mundo, mananatili ang church hanggang magpakailanman. Hindi religion, ha? Hindi religion. Hindi religion, nagbabahabahagi ang religion eh. Pero yung church po, mananatili magpakailanman. And that is us. Malalagutan lang tayo ng hininga, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa eternity. Kaya ho, kahit walang pera, kahit may problema, basta sama-sama tayo as a church, makakaya po natin. Amen? There is an old song, you know, na actually it's a biblical song, Psalms 133. Sabi sa Psalms 133, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa next verse, sabi niya, it is like an oil being poured from the Mount Hermons, going down from the field. Like a cup on oil in the head of Aaron's, down to the beard, down to the lines of its garments. Ganun daw yung anointing binubuhos pag nagkakaisa, napakaligaya daw. Ang gandang makita pag nagsasama-sama ang magkakapatid. Amen? Pwede bang tumayo tayong lahat? Tapos may kakantahin tayo. And then mamaya, we will pray together as a church. As a family. Come on. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid. Ang nagkakaisa at lagi sama-sama na magkakapatid. Sabay-sabay tayo. Kahit may problema at wala kang pera, di
ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, lagi may galak sa tuwina. Napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. May gagawin tayo. Ang gagawin natin, kamayan nyo naman yung isa't isa. Sabi mo sa kanya, I'm glad that we are in church. Kamayan mo. Natutuwa ako at nandito tayo. Natutuwa ako, nandito tayo sa church. Napakaligaya. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid. Leaders, pastors, can you go around? Just, Laging Vicky, sama-sama Tommy, can you just shake hands to our people? Kapatid, kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung nasa Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Titipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Sabi niya kanina, sabi ni Charlita kanina, merong young people na nagbaril, 20 years old, nagbaril sa sarili, 20 years old. O, kapitbahay daw nila po yun. 20 years old, nagbaril. Have you imagine, look at me, tingin po kayo kay pastor. Kung nasa church lang sana siya, no? Ang tawag kasi sa church, support group. We are a support group. Wala sanang nagpapakamatay kasi may makakarinig ng salita ng Diyos. May anointing na napifeel that He is not alone. Para maramdaman natin, hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Alam niyo ba, whether you believe it or not, may mga nagpe-pray sa bawat isa sa inyo. Nandyan ang victorious, nandyan ang church, praying for each one of you. Iba ho pag may nagdadasal para sa inyo. Iba. Yung mawawasak na kayong mag-asawa, kayong mag-boyfriend, pero buti na lang may nagpe-pray. Alam niyo ba sa church, during the pandemic, nung time na yun sa COVID natin, wala po tayo na active na regular member na namatay or nagka-COVID man lang. Why? Because of the church. Church that are praying, church that are standing together. Kaya ano man ang mangyari, please stay connected. Mas higit pa ito sa magkakamag-anak. Mas higit pa ito sa magkakamag-anak. Stay connected. Stay connected. Celebrate life together. Celebrate life together. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong mag-isip na nag-iisa ho kayo. You have a family. You have a pastor. You have a tatay. You have an ate. You have a kuya. We have Jesus Christ. Kaya wag ho kayong manliliit. Wag ho kayong makakaisip na para bang ang hirap mabuhay, ang hirap lumaban sa mundong ito. Hindi po. The church is triumphant. The church is victorious. Hindi po tayo ang nakikikopya sa mundo. Ang mundo po dapat ang nakikikopya sa church. Amen? Mag-a-ups and down ang economy. Mag-a-ups and down, magkakagulo ho ang buong bansa. Magkakagulo ang anumang mga aspeto. Tataas ang gasolina. Alam niyo ba ang sabi ng kamatis sa sili? Magmahalan tayo. Tumataas po lahat. Kamatis, sili, lahat. Pero wag ho kayo mag-alala. Kahit anong mangyaring pagtaas ng gasolina, yung provision ng Panginoon sa kanyang simbahan, pataas din ang pataas. Palaki din ang palaki. Minsan iniisip natin, paano pa tayo makakatulad nung gagawin natin Thanksgiving, ang mahal-mahal ng magagastos, kalahating milyon mahigit, para sa almost magta-3,000 na po tayo sa member natin. How can you feed that? Paano natin gagawin yon? Pero alam ko,
Ang church kasi, hindi pababayaan ng Panginoon. Amen? Stay connected. Whether you are in abroad, whether you are in work, whether you are in the hospital, whether you are in a ship, kahit nasan mo kayo, stay connected sa church. Amen? Hawak-hawak tayong kamay. Sige, kung pasmado siya, maghugas ka na ng kamay sa kanya. Kung nakakapa mo yung mga kalyo-kalyo, talagang gano'n, ganyan kasipag yan, tanggapin mo yan. Higpitan natin yung kamay, yung hawak ng kamay natin. Hallelujah. Everybody? Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Sabay-sabay, kahit walang pera. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus. Lagi may galak sa tuwina. For the last time, kahit may problema. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus. Lagi may galak sa tuwina. Hindi po tayo religion. Hindi tayo tradition. Tayo po ay pamilya na may relasyon sa Diyos at sa isa't isa. Kaya hindi po yun matatapos. Amen? Hindi yun matatapos. Matatapos ang service natin, uuwi na kayo, pero yung church, hindi po matatapos. Matatapos yung promotion, matatapos yung problema, pero yung church, hindi po matatapos. Matatapos yung relasyon ng magjowa, pero hindi yung church. Amen? Whatever happens, stay in church. You will grow. You will grow. And you will mature and you will see yourself never the same again. God bless you. Palakpakan natin si Lord.